Chapter 3. Kara POV. Tahimik lang ako habang nakasakay sa kotse ni Keith. Papunta kaming bahay dahil gusto raw niyang makita ang mga anak namin. I sighed. Ayoko man ay wala akong magagawa. Pumayag ako sa kondisyon niya, pumayag ako sa lahat ng gusto niyang gawin at wala akong karapatan para mamili. I smiled bitterly. Now, I feel it. Ramdam ko nang di ako magiging masaya simula ngayon. Nilipat ko ang tingin ko sa bintana ng sasakyan. Di ko alam kung dahil pa rin ba sa takot kaya muli ay nangilid na naman, ang mga luhas sa mga mata ko. God, bakit ba ang hina-hina ko? Bakit ba ang rupok-rupok ko? Di pa rin ba ako tapos masaktan? Di pa ba sapat lahat ng sakit na naramdaman ko noon? I breathe hard. Paimpal kong pinunasan ang mga luha kung tuluyan ng tumulo. Tahimik lang ang katabi ko na ipinagpasalamat ko. Ayoko munang makarinig ng mga masasakit na salita kahit ngayon lang. Kanina matapos naming magkasundo ni Keith, agad niya akong dinala palabas ng office at dinala papuntang parking. Ayoko man ay wala na akong nagawa. Mas okay ng ganito, kaysa mawala sakin ang mga anak ko. Diyan na lang sa tabi. Mahinang wika ko na tumitingin sa kanya. Walang imak niyang inihinto ang sasakyan. Nang may park yun ay walang imak akong umibis doon. Naglakad na ako papasok sa bahay at ramdam kong nakasunod lamang siya sa akin. Di ko alam pero nanginginig ako. I closed my eyes tightly nang hawakan ko ang doorknob ng pinto. I sighed, then pinahit ko yun para bumukas. Pagkabukas ko ay ang magandang mukha ni Kate ang sumalubong sakin kasabay ng matinis na tili niya. Mimiwika nito at tumakbo palapit sakin. Wala sa sariling lumuhad ako nang sinalubong ng mahigpit na yakap, ang anak ko na parabang mawawala na siya sakin. Baby, I called her as I hugged her tightly, ibinaon ko ang mukha ko sa leeg niya, doon ay naramdaman kong may umalpas na luha sa mga mata ko. Nanginginig pa rin ako. God, di ko kaya natatakot pa rin ako. Paano kung magbago ang isip niya at kunin na lang sakin ang mga anak ko? Mimi, I can't breathe. Dagli ko siyang binitiwan at hinaplos ang pisngi niya. Sorry baby. Are you okay? Are you hurt? I asked her. She shook her head then she wiped something on my face. Are you okay Mimi? She asked. I grabbed her hand and kissed it. Yes. Basta nandyan ka at ang kuya mo. Magiging okay si Mimi anak. I told her. Then why are you crying Mimi? Napabilang ako kay Kay na nagsalita. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. I smiled at him and encouraged him na lumapit sa akin. Naglakad naman siya palapit at nang makalapit ay pinahid niya ang luha sa mga mata ko. Muli ay namuo ang mga luha sa mga mata ko. I also grabbed my son's hand and I looked at him straight from the eye. Mimi's fine baby. I love you. Then I looked at Kate, I looked at them alternately. Mimi loves you both so much. And we love you more so much more Mimi. They answered in chorus. I smiled at them then ginulo ko ang mga buhok nila. Pinusan ko ang mga luha ko at nilingon si Keith na tahimik lang na nakatitig sa amin. I saw something on his eyes that I can't give a name. Nilingon niya ako at biglang napalitan ang ekspresyon ng mukha niya. Bigla ay nagblanko iyon. Napayuko na lang ako. Mimi, who is he? Napabilang ako kay Kate na nakatingin sa daddy niya. I breathed hard then hinawakan ko ang kamay nilang dalawa. Babies. I called them. They looked at me. I smiled a little. Daddy's here. Nakauwi na siya galing work. Pumiyok ako. I saw how Kate's eyes sparkled, but Kay's eyes still holds the cold expression. Really Mimi? I nod at Kate. Hinaplos ko ang pisngi niya. Where is he? She asked excitedly. I looked at Keith na matamang nakatingin sa mga anak niya. I saw love on his eyes while still looking at his kids. Ay nauutol na wika ni Keith. Napabilang sa kanya ang mga bata. I'm your dad, wika niya. Tinignan ako ng dalawa na para bang humihingi ng kumpirmasyon. I smiled at them then nodded. Didi, tili ni Kate at agad na tumakbo palapit sa ama. Agad naman siyang sinalubong ni Keith ng mahigpit na yakap. Parang may humaplos sa puso ko sa nasaksihan ko. God, ipinagkate ko ba talaga ng ganito? Katagal sa mga anak ko ang maging buo. Pero dagli rin akong natigilan nang makita ko si Kay nakatabi ko pa rin, nakatingin lang sa kapatid at daddy niya.
Baby, tawag ko na ikinalingon niya. Why can't you go to your dad? I asked him. He just gave me a small smile then he touched my cheeks. I don't want a Mimi. Nagulat ako sa sinabi niya. God, did I just make him hate his dad? Why? I asked. He looked at me straight from the eye. Because I will hurt you if I do. And if going closer to dad means of hurting you, then I won't Mimi. Because I can't bear seeing you hurt. He said lovingly na nakapagpaiyak na naman sakin. I hugged him tightly. Then I whispered to his ears. Mimi will be alright. I won't get hurt baby. Go to your dad. I know he missed you so much so go. He's waiting for you. I told him and smiled. Tinitigan muna niya ako ng ilang sandali bago nilanggan si Keith na matamang nakatingin samin. I nod at Kay. He started to walk. And seconds later I saw him together with his sister, being hugged by their father. And I admit na isa sa pinakamagandang scene na nakita ko sa buong buhay ko. Pero kagaya ng ibang istorya, pag may magaan kang naramdaman sa dibdib mo ay agad iyong papawiin ng bigat. Keith looked at me with anger, at matapos iyon ay sinabi niya sa madiin at malamig na boses. Pack your things, together with my kids' things. You and the kids are going with me. Doon na kayo titira sa bahay ko, 10 minutes. Kara just 10 minutes for pakang. He said coldly. Napayuko na lamang ako at napatango. Bigla ay parang may kumurot sa dibdib ko. So we're gonna live with him. And I don't know. Pero sa halip na ma-excite ay nakaramdam ako ng takot. Feeling ko kasi ito na yung start ng. I sighed. Keith's POV. Is this your house Didi? An angelic voice asked me. Nilingon ko siya then I gave her a small smile and nodded. I saw how her eyes widened that made me chuckle. Really Didi, you didn't tell us that you are living in such castle. Namamanghang wika nito. Di na ako nag-react pa at ngumiti na lang. Napatingin ako likod ko at nakita kong tahimik ang dalawa pa naming kasama. Kara looked at me but when she saw me looking at them, she eventually averted her gaze. Napatingin naman ako kay Kervin na nakatingin naman sa labas ng bintana ng sasakyan. Di ko alam pero ang saya-saya ko pag nakikita ko, ang mga anak ko lalong-lalo na at kamukhang kamukha ko pa sila. Nilangon ko na ang harap at ilang segundo lang ay ipinarada ko na, ang sasakyan sa harap ng bahay ko na ngayon ay bahay na rin ng pamilyang sisimulan ko. Tumingin ako sa likod at nasalubong ko, ang malamig na tingin ng anak kong lalaki. He really reminds me of my younger version. I smiled at him but he just grabbed his mom's shirt at nagsisisiksik doon. Napatingin naman ako kay Kara na nakangiting hinahaplos, ang yulunan ng anak ko. Bigla ay parang may humaplos sa dibdib ko. Daddy, bababa na po ba tayo? I blinked twice, then nilingon ko ang prinsesa ko na kasalukuyang nasa front seat katabi ko, dahil ayaw umupo sa likod kanina. I smiled at her and nodded. Lumabas na ako ng sasakyan at agad na umikot. Kahit ayoko ay binuksan ko, ang pinto sa tapat ni Kara at nilampasan yun, matapos ay nagdiretso ako sa front para pagbuksan ang prinsesa ko. Yumuko ako at tinanggal ang seatbelt niya, nang matapos ay agad ko siyang kinarga at inilabas sa sasakyan. Paglabas ay nakita kong buhat na rin ni Kara. Napatingin siya sakin pero nang tignan ko siya ng masama ay agad niyang iniwas ang mga mata niya. Follow me. Malamig na wika ko at nagdiretso na sa paglakad matapos iutos sa mga guards na kunin ang mga gamit ng mga bata at ni Kara sa kotse. Agad kong ibinaba ang anak ko nang makapasok sa maluwang na sala. Agad naman siyang nagtatakbo habang manghang-mangha sa paligid. Frizzle Kate, careful baka madulas ka, rinig kong sigaw ng nag-aalalang boses ni Kara. Nilangon ko siya at doon ko nakita ang pag-aalala sa mga mata niya. Pero bukod sa pag-aalala may ibang emosyon pa akong nakita doon na di ko mabigyan ng pangalan. I looked at my son that who is now looking at me. I smiled at him but his face is remained poker. I sighed, what wrong with him? He is kinda cold. Ayaw niya ba sakin? Is he hate me? Sa naisip ay biglang umahan ang galit ko kay Kara. It's her fault. Kung di sana niya tinago sakin ang mga anak ko edi sana hindi ilag sakin. Napakuyom ako ng kamao. I will surely make her pay for keeping my children away from me.
Daddy, may sarili na po ba akong room? Can I see it kung meron po? I somehow calmed down when I heard that angelic voice. Umikot ako at lumuhod para pantayan ang anak ko. Pinunasan ko ang kaunting pawis na namuo sa noo niya. I gave her a smile and I nodded. Yes, princess. May sarili ka ng room, kayo ni kuya mo. You want to see it now? Come on. Then binuhat ko siya. Nakita kong nangislap ang mga mata niya sa tuwa. I kisses her forehead. Humarap ako kay Kara na hanggang ngayon ay buhat ang isa. Sumunod ka. Gustong makita ni Kate ang kwarto niya. Sumama na kayo para maihiga mo na rin si Kervin sa kama niya. Malamig na wika ko ng matano kung nakatulog na ang anak ko. Tahimik siyang tumango at sumunod na sakin paakyat ng hagdan. Kara POV. Marahan kong inihiga ang anak ko na. Nakatulog na. I smiled a little at hinagkan ang noo niya. Hinaplos ko ang buhok niya at umupo sa gilid ng kama kung saan naroon siya. Kate is with her father. Di siya mahiwalay sa daddy niya kung kaya't halos di ko na siya mahawakan. I sighed. Natatakot ako sa nangyayari. Feeling ko unti-unti ay nawawala na sakin ang anak ko. I breathed hard. Nawawala nga ba talaga o sadyang kasalan ko lang kung bakit ganoon kasaya ang anak ko na makilala ang ama niya? I am really selfish na di ko man lang naisip na kailangan ng mga anak ko ng ama. Wala ba talaga akong kwentang ina? Those thoughts makes me hurt and guilty on the same time. Ramdam kong namuo ang mga luha sa mga mata ko. What are you doing here? You are supposed to be fixing your things in my room, right? A cold voice said. Pasimple kong pinunasan ang mga luha ko. Bigla ay nag-sink in sakin ang sinabi niya. In his room. Napatingin ako sa malamig na ekspresyon ng mukha niya. What? Don't look at me like that. Baka nakakalimutan mong may deal tayo. I will use your body to satisfy my needs. Alangan namang sa ibang silid ka pa matutulog. Ano yun, papupuntahin mo pa ako doon? Baka nakakalimutan mong you don't have any right to complain. Madiing wika nito. Napayuko ako. Yeah, I'm just going to be a bed warmer. Bakit ko ba nakalimutan iyon? Bakit ko ba nakalimutan na, ang kapalit ba makasama ang mga anak ko, ang pagtira ko dito ay ang paggamit niya sa katawan ko? I smiled bitterly. Hanggang doon lang ako, matagal ko nang alam yun pero bakit nasasaktan pa rin ako? Ano, tutunganga ka pa? Wika niya ulit. I shook my head then I bit my lower lip. Naiiyak na naman ako. I averted my gaze on him and I looked at my son who is peacefully sleeping. I kissed his forehead then I stood up. Where's Kate? I asked almost whispering. Naglakad na rin ako palapit sa pinto. In her room. She fall asleep. He answered. Nilingon ko siya at nakita kong nakatitig siya kay Kervin. I smiled. He really adore his carbon copy son. I nodded kahit di naman siya nakatingin. Lumabas na ako ng kwarto at tinungo ang master bedroom na ilang kwarto lang ang layo sa kwarto ng mga bata. Yes, I know where his room is. Kasi noong ikinasal kami before, dito kami tumira. Pumasok na ako sa loob at agad kong nakita ang mga gamit ko. I smiled sadly. Naglakad na ako papunta doon habang inililibid ko ang paningin sa master's bedroom. It's been 6 years since I left yet wala akong makitang nagbago maliban sa nadagdagan lang ang kasangkapan sa loob. I smiled bitterly. This room reminds me of so many happy memories I had with him. Mga alaalang akala ko totoo, pero unti-unting naglaho simula ng gabing iyon. Napaupo ako sa paanan ng kama at nagsimula ng mag-ayos. Ayoko munang isipin ang nakaraan. Tapos na yun, tapos ko nang iyakan iyon, tapos na akong masaktan, tapos na akong magmukhang tanga. Kasalukuyan ko nang inilalagay ang mga gamit ko sa walk-in closet nang bigla ay may mahigpit na kamay na humila sakin palabas. Di na ako nagtaka nang makasalubong ang malamig na titig ni Keith. Malamig at matalim ang pagkakatitig niya sa akin, medyo napangiwi na rin ako, dahil pahigpit ng pahigpit ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Nasasaktan ako. I whispered. His eyes darkened. Nasasaktan. Anong alam mo sa salitang iyon ha? Then his grip tightened. Lumapit ang mukha niya sa mukha ko at naamoy ko ang pinaglahong mint at alak sa hininga niya. Uminom siya. Nagulat ako nang itulak niya ako at napaupo ako. Sa kama, nakaramdam ako ng takot.
You don't have any right to said that word to me. Nasaktan. Kung may nasaktan man paniguradong hindi ikaw yun. Baka nakakalimutan mong bigla ka na lang umalis. Sigaw niya na nakapagpa-atros sakin. Nangilid ang mga luha ko. Bakit? Nasaktan ako. Pero bakit parang ako pa yung mali? Siya yung dahilan ng pag-alis ko pero bakit wala lang sa kanya yun? Di ba niya naaalala ha? Pinunasan ko ang luhang tuluyang tumulo sa mga mata ko. Ramdam ko na naman yung pagsigid ng kirot sa dibdib ko. Tumayo ako at tinalikuran siya. Ayoko siyang makita. Akmang lalakad na ako nang higitin niyang muli, ang braso ko at marahas akong iniharap sa kanya. Oo, masakit yung paghawak niya sa braso ko pero mas masakit yung nararamdaman ko sa dibdib ko. Malapit na malapit ang mga mukha namin. Sinalubong ko ang mga mata niya. Wala kang karapatang talikuran ako. Baka nakakalimutan mong may usapan tayo. Madilim ang mukha niya. I smiled bitterly. So it is all about the deal ha? Akmang tatanggalin ko na ang pagkakahawak niya sa akin nang bigla ay nilamukos niya ako ng marahas na halik. Nanlaban ako dahil natatakot ako, dahil nasasaktan rin ako. Pero malakas siya at natagpuan ko na lang ang sarili kong nakahiga sa kama at siya sa ibabaw ko. He licked my lips at ang leeg ko naman ang hinalikan. Naiiyak ako, masakit kasi ang paraan ng paghalik niya sa akin. Naglalakbay na rin ang kamay niya sa katawan ko sa marahas na paraan. Hinawakan ko ang kamay niya at pilit ko siyang itinutulak. Pero malakas siya. Keith, please wag. My voice broke. Napatigil siya at napatingin sa akin. Sinalubong ko ang mga mata niya pero puro galit at pagnanasa lang ang nakita ko doon. I shook my head. His face darkened. We have a deal, Kara. You want to be with my kids. At ang kapalit nun, ang katawan mo. And I want to use you now, Kara. Gusto ko, ngayon na. So just be a good woman and satisfy me. Let me do with you. Malamig na wika niya na nakapagpatigil sakin sa pagpiglas. Parang tinutusok ng ilang libong karayom ang dibdib ko sa bawat salitang binitiwan niya. So I'm just a toy to him ha? Hinayaan ko na siya sa gusto niyang gawin. All I can do is to cry and I did. I let my tears fall. Kailangan ko itong panindigan para makasama ko ang mga anak ko. Natagpuan ko na lang ang sarili kong wala ng saplot sa katawan, maging siya. He is kissing me and my whole body harshly, at wala akong ibang magawa kundi umungol sa sakit. Pero kahit baliktarin lahat-lahat, mas masakit pa rin talaga, ang nararamdaman ng dibdib ko kaysa sa ginagawa niya. Napa-arko ang katawan ko kasabay ng pagtulo ng luha ko, when he harshly entered me. Masakit kasi di pa ako handa pero parang wala. Lang iyon kay Keith. Nagpatuloy siya sa ginagawang marahas na pag-angkin sakin at wala naman akong magawa kundi tahimik na umiyak lang. Ilang minutong ganoon at naramdaman kong malapit na ako. I came kahit ayoko. Puro ungol lang ang naririnig ko sa kanya at naramdaman kong lalabasan na rin siya. He can't come inside me. Kahit nang hihina ay tinulak ko siya pero wala akong nagawa nang yakapin niya ako ng mahigpit. Maya-maya pa ay napasubsob na siya sa dibdib ko, matapos ay naramdaman ko ang mainit na bagay na yun na pumuno sa loob ko. I cried again. Paniguradong magang-maga na ang mga mata ko pero di ko mapigilan yung mga luha ko sa pagtulo. Gumalaw siya sa ibabaw ko and he looked at me straight from the eye. You can cry as long as you want. But it wouldn't change the fact na aangkinin kita hanggat gusto ko. Aangkinin kita hanggang sa maramdaman mo yung sakit at hanggang sa wala nang matira pa sa'yo. He said coldly at nag-umpisa na muling gumalaw. I just closed my eyes. It's just the start pero bakit ang sakit-sakit na? At matira, bakit may natitira pa ba?